Ay, kuya. Okay, disclaimer. Disclaimer, okay? Ito usapan lang ha. Ito usapan lang. Itong klaseng ito usapan lang. Akala ko ano na yan panglagay ng offering, di pala no. Wala ko kasing salamin. Akala ko mukhang buson Ay yung mukhang kahon, di ba? Hindi naman. Ano yung bag ano? Akala ko yung lagayan ng offering second Sunday of the month. Naman. Dami nyo na kayang utang. Huwag na muna. Saka na muna. Okay. Anong reason ko bakit may disclaimer? Kasi, katulad na sabi ko sa inyo, hindi ako pastor. Di ba? Hindi man ako pastor I am more on a theological aspect. Especially doon sa tinatawag na Judeo-Christianity. Wala akong ginagawa kundi ang mag-aral. Mali nga itong profession na napasok ko na to Bagay, ito hindi profession, vocation ito Mali talaga ako Bakit? Alam nyo? Kasi kailan ba mami ako pumunta sa doktor kahapon? Nung Biyernes Nung Friday. Nagpunta ako doon sa doktor para magpa-check up. Hindi naman actually magpa-check up, kundi sinabit ko lang yung result ng aking tawag dito, laboratory. Alam niyo, sinabmit ko lang yung laboratory result ko. Tinanong ang pangalan ko. Ibalik mo ito doon sa secretary. May discount pa. 800. Ganun lang ang ginawa. 800. Ako nag-sermon, magtuturo ng Sunday school. Pinapay lang. Mali talaga yung napuntahan ko. Tamis-tamisan nyo naman yung tinapay, tsaka sarap-sarapan nyo naman. Anyway, so ngayon, ang reason ko bakit may disclaimer ako, because for many years, simula ng pagkabata natin, ay natutuhan natin ang doctrine of Trinity. Alam nyo ba kung saan nanggaling ito? Alam nyo ba kung saan nanggaling ang doctrine of Trinity? Alam nyo? Ba't kayo naniniwala? Know why you believe and know what you believe in. Importante yon. Hindi ka naniniwala na basta naniniwala ka na lamang. Kapag ikaw ay naniniwala na basta ka naniniwala, anong tawag doon? Ha? Huy! Nag-iisip ka ba? Nag-iisip ka ba? Karaniwan, maraming tao, ang basta na lang naniniwala na hindi naman alam kung ano yung pinaniniwalaan. Lalong-lalo na tayong mga Pilipino, naniniwala tayo sa mga pamahiin. Di ba? Yung mga pamahiin na ito ay naniniwala tayo at pinaninindigan natin pero walang basihan. Now, ang tanong, ano ba ang doctrine of Trinity? Saan ba ito nanggaling? Ngayon, disclaimer again, hindi ko balak alisin ang paniniwala nyo sa Trinity. Wala. Bahala kayo sa buhay nyo. Paniwala kayo hanggang gusto nyo. Diba? Kasi paniniwala yan. Remember that ang pananampalataya is always persuasion. Ano yung persuasion? Huy! Dito ka kasi tumabi sa akin, kaya lagi kita nakikita. Ang pananampalataya is persuasion. Bakit persuasion? Kasi ako sample. Meron akong kaibigan. Actually, tauhan ko ito. Dato. Muslim. Siyempre, dato. Muslim. Hanggang ngayon, hinihikayat niya ako na mag-aral ako ng Islam. Pinipersuade niya ako na mag-aral ng Islam. Unang-una, pag pinag-aral mo ako ng Islam, baka mas marunong pa ako sa'yo tungkol sa Islam. Yun ang problema doon. Now, ang sabi ko sa kanya, simple lang yan Mas naniniwala ako doon sa katuruan ni Prophet Muhammad kaysa katuruan ng turo na Shia at katuruan ng Sunni. Kasi silang dalawa, parehong Islam nag-aaway. Sabi ko sa kanya, hindi naman pwedeng dalawang totoo. Dapat isa lang. Kaya sinasabi ko sa kanya, bumalik ka sa katuruan ni Prophet Muhammad kasi yun ang una, yun ang original. So persuasion yan. Bakit kayo nandito dito? Depende yan Depende yan kung sa akin pinanganak. Sabi ko sa kanya,
Sunni ka kasi dito ka sa Pilipinas pinanganak. Eh kung sa Iran ka pinanganak, ano ka? Definitely Shia. Di ba? Kasi doon ka pinanganak eh. So, maraming factors yung environment, yung tawag dito, yung community, at saka yung pansariling persuasion ng iba sa iyong paniniwala. Halimbawa, karamihan sa atin dito dating Roman Catholic. Pero ngayon, hindi na tayo Roman Catholic. Kasi na-persuade tayo sa ibang paniniwala at pinaniwalaan natin. Di ba? Tama ba ako? Persuasion. So, pagalingan lang ito ng bentahan. Di ba? Ipinaliwanag sa'yo, ganito, may lumapit sa'yo, sinabi sa'yo, ganito, ganito. Na-persuade ka niya. Kaya lumipat ka. Di ba? So, persuasion yan. So, sa lahat ng relihiyon, lahat ganyan ang sistema. Persuasion lahat yan. Ang tinatanong lang yan, sino yung magaling magbenta? At sino yung credible na nagbebenta at yung binibenta? Tama? Bakit kayo naniniwala dito sa paniniwala natin? Uy! Bakit kayo naniniwala sa pinaniniwala nyo? Philosophy yun. Ha? Bakit kayo naniniwala sa pinaniniwala nyo? Dahil hinikayat kayo. Dahil hinikayat ka lang, nagpahikayat ka naman. Convincing. Dahil na-convince kayo na ito sa inyong palagay, ito ang tama. Dahil kung sa palagay ninyo, hindi ito tama, nandito ba kayo? Wala. Kasi hindi nyo pinaniwalaan. So, katulad din ng paniniwala ng Doctrine of Trinity, ito yung ipinaliwanag sa atin, ito yung ating kinalikahan, at ito yung ating sinasampalatayanan at pinaniniwalaan. Pero ang tanong, alam ba natin kung ano ito at saan galing? Alam niyo kung saan galing? Sino sa inyo nakakaalam kung saan galing ang Doctrine of Trinity? Uy, ang galing na misis ko. Council of Nicaea daw. Okay, ngayon, tutuklasin natin. Pero wala pa yung tinapay. Dadating na yan, ha? Yeah, dadating na yung tinapay. Okay. Uy! Sinong bumibili? Ba't nandito ka? Ha? Kasi nagulat ako kasi nandito to, baka walang bumibili. Kasi itong bumibili ng tinapay. Ha? Meron ng disciple ito. Oh, meron na. May baka binaraso mo yata yun. Sigurado ka pa na masarap yung bibili ng bibili. Siguraduhin mo, pag hindi, yari ka. Okay. Dapat nating maintindihan yung ano ba ang sinasabi ng kasulatan pagdating sa sino ba talaga si Yahweh. Kasi ito yung problema eh. Yung hindi pagkaunawa kung sino talaga siya. Itong problema talaga. Napakalaking problema na even sa Judeo-Christianity, it remains a problem until now. Pero ang sasabihin ko sa inyo, ito yung aking pagkaalam. Entitled kayo na paniwalaan o hindi. Diba? Kaya nga tayo nag-aaral eh. At saka nga, there is no monopoly of knowledge. Walang monopoly of knowledge. So everybody is knowledgeable. Depende nga lang kung anong klase yung knowledge. Diba? So ngayon, since hindi ninyo alam kung saan nanggaling ang doktrina ng Trinidad, sasabihin ko sa inyo, at ang mga petsang ito ay importante. Nakita nyo to? Kita nyo? Nababasa nyo? Kasi wala kayong salamin eh. Anyway. Pastor, pwede ka na umuwi. Pakibukas yung pintuan. Okay. Tatandaan natin ang nag-umpisa ang Kristyanismo. Saan nag-umpisa ang Kristyanismo? Saan nag-umpisa ang Kristyanismo? Hindi ha? Sa Antioch unang tinawag. Ibig sabihin, unang tinawag, bago pa unang tinawag, meron ng nauna. Di ba? Kasi doon lang unang tinawag na Kristiyano. So, ibig sabihin, yay! Okay. Ibig sabihin, ang dami. Tapos, isa lang ang makakain ko.
Okay. Ibig sabihin, kung unang tinawag na Kristiyano doon sa Antioch, before Antioch, meron ng existence. Tama? Paano natin nalaman na meron ng existence? Huy! Paano? Sa tinapay kayo lahat nakatingin eh. Paano nyo nalaman na before sa Antioch meron ng existence? Mateo 28, 18 hanggang 20. Di ba? So simula ng Mateo 28, 18 hanggang 20, sinabi doon ng Panginoon na ipangaral nyo ang salita niya o ang Ebanghelyo. Hindi ba? At nung ipinangaral ang Ebanghelyo, doon sa aklat ng mga gawa, doon nakatala yung pag-uumpisa. Yung pag-uumpisa ng katuruan patungkol sa Ebanghelyo. Di ba doon nag-umpisa? Nakita nyo doon sa bumaba yung Espiritu Santo, doon sa loob, doon sila dumating yung Espiritu Santo, nagturo si Pedro, di ba? Nag-umpisa doon, at simula doon sa Matthew 28, 18 to 20, 40 AD, 33 ito, sabihin natin ng 33, tapos 40, ilang taon? 7 taon, di ba? So sa looban ng 7 taon, ay meron ng katuruan patungkol sa Ebanghelyo. At nung katuruan sa Ebanghelyo, saang lugar itinuturo ito? Saan itinuro, sabi ng Panginoon, saan muna ituturo? Uy, saan daw muna ituturo? Mateo 28, 18 hanggang 20. Ha? Samaria, Judea, at pagkatapos doon, ay doon sa, hoy, wag niyong tabunan yung camera ko, hindi ako makita. Okay. So, ibig sabihin, sa looban ng 7 taon, ang katuruan ng Ebanghelyo ay ginaganap doon sa Jerusalem, Samaria, Judea, and Galilee. Ito yung kanyang teritoryo eh. So, dito sa panahong ito, ano ang pangalan ng Panginoon? Sa panahong ito, from 33 AD, before ng 40 AD. Anong pangalan niya? Yahweh, Father yon. Yeshua. Bakit? Dahil siya ay Hudyo, at ang lengguwahe during that time doon sa Galilee, sa Jerusalem, sa Samaria, at sa Judea, ay Aramaic. Yun ang lengguwahe doon. Yun ang lengguwahe ng mga Hudyo, maliban na lamang kung ang ginagamit nila ay patungkol sa simbahan o patungkol sa Judaism, ang ginagamit nilang salita ay Hebreo. Okay. So, naintindihan nyo, dahilan sa ang Panginoon ay Hudyo, so ang pangalan niyang ibinigay ng kanyang nanay ay Hudyo rin. At pagkakataong yon ay Aramaic ang kanyang pangalan, kung kaya ang tawag sa kanya ay Yahshua, dalawang daglat o dalawang salita na ginagamit. Okay, yung Yah ay pinaiksing Yahweh, at yung Shua ay ibig sabihin ay kaligtasan. So, sinasabi na Yeshua ay si Yahweh ang kaligtasan. Now, may gumagamit ng Yeshua. Bakit? Kasi sa Hebreo, ginagamit nila ay Yeshua. Kasi wala namang vowel yan eh. So, yung iba gumagamit ng yung iba gumagamit ng A. Pero mas appropriate yung A kasi yung Yah is a shortened ng Yahweh. So, yun yung kanyang pangalan. Now, di ba pinaliwanag ko na sa inyo na ang unang salitang Yahweh na ginamit, o Yeshua na ginamit, ay doon sa pangalan ni Hosea na anak ni Nun, doon sa Lumang Tipan. Di ba? Na pinalitan ni Moises ang kanyang pangalan na Yeshua. Si Moises ang nagpalit ng pangalan eh. So Lumang Tipan yon, at nung Bagong Tipan, yun din ang ginamit doon sa Panginoon na pinanganak. Na ang ibig sabihin ay Yahweh na kaligtasan, Yeshua. Okay. So nandun na tayo. Hinarangan mo talaga ako. Gusto mo akong madapa eh. Okay, so ganun. Nung nangangaral na, from 33 AD to 40 AD, Aramaic ang salita. But anyway, 4 ang lengguwahe na meron sa lugar na yon. Merong Aramaic, salita nila na para sa mga Hudyo, ginagamit ang Hebreo sapagkat ito yung ginagamit ng Hebraic, yung talagang theological word nila. Gumagamit ng
Roman or Latin, pero hindi sila kasi nasa western side yun eh. Though ang lahat ng decree doon sa eastern side ng Roman Empire, kasi yung Jerusalem tsaka Galilea, nasa eastern side yan. So even though nandoon pa rin sila sa influence ng Roman Empire, so lahat ng decree ng Roman Empire nakasulat sa Latin. Pero ang pinaka-lingua franca ng kabuuan doon sa Galilee, kasama yung mga hintil ay Koine Greek, Griego. Ano? So halo-halo. So merong 4 na salita na nag-i-exist doon sa Palestine during that time. Hebrew, Aramaic, Latin, at saka Koine Greek. So 4 na lengguwahe. Multi-language ang tao doon. That's why even ang mga apostol, nung magsulat sila ng ebanghelyo, sinulat nila ito sa Griego, sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, mangangaral siya sa Samaria, Judea, and to the uttermost part. So when you say uttermost part, during that time, even sa Roman Empire, ang salita nila na nire-recognize being Hellenistic ay Koine, Greek. So doon nila isinulat para maintindihan ng lahat. Now, doon din sa panahon ng 40 AD, doon na rin nagsimula, hindi pala, yung Jesus, ang Jesus kasi during the time ng translation sa Septuagint, di ba? Pinag-aralan natin yon. Okay. Ano ang nangyari? Bakit nagkaroon ng doktrina ng Trinidad? Ito bang doctrine of Trinity ay itinuro ng mga apostol? Sa palagay niyo, itinuro ba ito ng mga apostol? Meron ba kayong makikita sa banal na kasulatan sa bagong tipan na nagtuturo si Apostol Pablo, nagtuturo si Apostol Pedro, si Marcos, si Lucas at Juan, na nagtuturo ng Trinidad? Sa palagay ninyo? Meron ba? Wala? Kaya nagbabasa kasi hindi nyo alam eh. Di ba? Tumingin ka sa akin. Hoy, huwag ka doon tumingin. Dito ka sa akin tumingin. Kunwari ka pa. Ano mo tatanungin kita? Okay. Sa palagay ninyo, nagturo ba ang mga apostol ng doktrina ng Trinidad? Paano mo naman masabi? Paano mo nasabi? Okay. Alamin natin. Saan pa talaga nanggaling yung doktrina ng Trinidad? Okay. Again, basically, this is history. Nasa church history tayo ngayon. Kasi importante ang kasaysayan para maintindihan mo kung ano talaga nangyari. Tama na ang kasulatan, suportado yan, pero merong mga pangyayari na dapat nating maintindihan kung ito'y nakabase sa kasaysayan. Paano ito nabuo? Katulad ng doctrine of Trinity, it is based on history. Ngayon, katulad na sinabi ko, disclaimer, okay? Hindi ko sinasabi ng aking sinasabi, totoo. Bahala kayong mag-affirm kung totoo o hindi. Pero ito yung alam ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Okay. Remember during the time na nangangaral yung ating mga naunang mga kapatiran, yung mga apostol, nagpatuloy sila sa pangangaral at after noon sa Jerusalem, nakarating sila sa Antioch, si Apostle Paul hanggang nagkaroon ng fourth missionary journey, di ba? Si Apostle Pablo nangaral yung ibang mga ngaral. Doon sa kapanahunan yon, remember that they were under the Roman Empire. Huwag niyo makalimutan yan ha. Katulad na sinabi ko, you always have to interpret the scriptures on the basis of their situation. Hindi natin po pwedeng interpret ang Bible on the basis of our situation kasi may technology na tayo. Alangan na mating interpret natin si Jesus Christ na nagsasalita ng AI. Di ba? Hindi. Dapat bumalik tayo doon sa kanilang panahon. So, noong time na yon, nung nangangaral na, nung kumakalat na yung katuruan patungkol sa Ebanghelyo. Now remember, before ng 40 AD, bago tawaging Kristiyano ang mga mananampalataya doon sa Antioquia, anong tawag sa kanila? Ha? The Way at saka Nazarene. So dalawa yung tawag sa kanila before na tawagin silang Christian doon sa Antioch ng 40 AD. Di ba tinawag si Apostol Pablo kay Felix na nagdidepensa na ikaw yung leader ng The Way, di ba? Kay Felix. Tinawag din sila na si James basically is Nazarene, yung kapatid ni Jesus sa laman. Nazarene yan. Okay? So, nung kumalat na yung Kristyanismo, kumalat na at dumami na ng dumami katulad ng kautusan ni Yeshua, ay panahon ng 300, ano ang tawag dito? Hindi ko mabasa. 313 AD. Sino ang emperor nito?
313 AD, sino ang emperor? Si Constantine. No? So lumawak na, subalit kahit lumawak na ang Kristyanismo, that is still a Roman Empire. And during that time, in 313 AD, the emperor of the Roman Empire was Constantine the Great. Okay. Ngayon, si Constantine the Great, yung kanyang empire, ang daming reliyon na nag-exist. Di ba? Maraming reliyon na nag-exist doon. So, ang nangyari, nag-aaway-away sila, yung iba natatakot, even yung mga mananampalataya ni Yeshua, nandoon din. So, ang ginawa ni Constantine noong 313 AD, nagkaroon siya ng isang deklarasyon na ang tawag ay Edict of Milan. Tandaan nyo, na 313 AD, nagkaroon ng Edict of Milan, which is also the Edict of Toleration. Yung Edict of Toleration, ibig sabihin nito ay pinapayagan ni Emperor Constantine walang bias. Ano ang tawag doon? Walang kinakampihan. Ano yung walang kinakampihan? Kinikilig. Kinikilingan. Merong tawag yun sa English. Ano sa English yun? Di ba graduate ka na sa pag-drive, hindi mo malimutan, neutral. Neutral yun. Merong tawag dun Sa Amerika, bawal na bawal yan So ganon. So, ibig sabihin yan, bawal mong sabihin doon sa isang tao na mali yung paniniwala mo kasi merong Edict of Toleration. Okay? Bawal yon. So, doon sa pagkakataong yon, yung mga mananampalataya ni Yeshua, yung Nazarene, yung way, o kaya yung mga naging Christians, because of the Edict of Toleration in 313 AD, malaya. Walang discrimination. That's the word. There was no discrimination because of the Edict of Toleration in 313 AD. Malaya yung kahit mga mananampalataya. So, nangangaral sila, walang problema. Pero, during that time, nagkaroon ng problema sa katuruan ng Kristyanismo dahil mayroong dalawang paniniwalang lumabas. May dalawang paniniwalang lumabas doon sa kapanahunan yon. At na problema si Emperor Constantine kasi mahati yung empire niya doon sa paniniwala ng mga Kristiyano. Ano yung paniniwalang yon? Tao lang si Jesus. Yung isa naman ay si Jesus ay isang persona. Homoousios. So, ang naglaban doon ay si Arius at saka si Athanasius. Itong dalawang scholar na ito. Ngayon, ang sabi ni Arius, wala daw ng esensyang pagka-Diyos si Jesus. Ito ang posisyon ni Arius. Ang sabi naman ni Athanasius, hindi ika. Si Jesus ay Diyos at siya ay may persona ng pagka-Diyos. Now remember, personang pagka-Diyos. Ibig sabihin, may entity siya na siya ay Diyos, parang lumalabas na He is a separate entity of God, of Godhead. So yun ang posisyon. Ngayon, there were 300 yung mga obispo na kinonbin doon sa tinatawag na noong 325 AD. Dito kinonbin yung tinatawag na Council of Nicaea. May nakita ako doon sa post ng Facebook na sinisisi yung Council of Nicaea dahil doon daw ay ginawang tao si Kristo. Totoo yon, pero tinalo yun kay posisyon ni Arius yun So sinisisi niya yung Council of Nicaea. Ewan ko saan niya napulot yun. Anyway, out of the 300 na bishops na ito, from east, lahat galing sa eastern side of the Roman Empire, nag-convince sila doon sa Council of Nicaea at dinesisyonan nila ano ba talaga ang posisyon ng imperyo ni Constantine. Posisyon ni Arius o posisyon ni Athanasius. So itong problema. Ang problema ngayon, napapansin nila nung council na ang leaning ni Constantine ay kay Athanasius. So nung mag-eleksyon, kung ano ang tama, syempre, huwag kang sasalungat doon sa leaning ng emperor, natalo si Arius. Si Arius ay na-exile. In-exile si Arius. Matagal yan bago nakabalik. So, dahilan dito, ang sabi ni Constantine, ipako na natin yung kaisipang yan para hindi na nagkakagulo pa. So, from the Council of Nicaea, dito nila ginawa yung tinatawag na Nicene Creed.
Intindihan niyo ako? So far, are you getting me so far? History kasi ito. Di ba? Sunod-sunod dito, timeline. So doon sa Nicene Creed, sabi ni Constantine, ipako na natin yung katuruan kung ano ang Diyos. Okay. So doon sa Nicene Creed, I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and with His Son, Jesus Christ, who suffered under Pontius Pilate, crucified by death, died on the cross, and raised on the third day. So yun yung Nicene Creed. Dito sa Nicene Creed, dalawa pa lang. Dalawa pa lamang, wala pang Trinity. Ano? So God the Father, God the Son. Doon sa Nicene Creed, dalawa pa lang. So ito ngayon ang naging marka. Remember that there was an edict of toleration na dominantly ang pinatawag ni Constantine yung mga Kristiyano. No? So yung mga Kristiyano na ito, so in the rim, kasi di ba sabi ko maraming grupo, pero ito, ang pinaka-problema kasi ni Constantine itong mga Kristiyano kasi mga separatisto ayaw itong sumama palagi So, itong tropa ni itong mga Kristiyano ito, very precious to kay Constantine because this could stabilize yung unity ng kanyang empire. So, binigyan niya ng malaking importansya. And sabi nga, itong mga ito, pinagawa ni Constantine, ipako na natin kung ano yung doktrina natin patungkol sa Diyos. So, ginawa nila yung Nicene Creed. Kung kayo ay Romano-Katoliko, grade 2 pa lang kayo, pinamemorize na sa inyo yan. Di ba? Ano yan? Grade 2 ka pa lang doon sa katikism. Sino nagkatikism sa inyo dito? Wala, no? Kami, may katikism kami. Nasa public school kami, pero may katikism kami. Kaya alam ko yung Nicene Creed. Kasi ate ko nagtuturo nun Papunta yung ate ko doon sa school namin, nagtuturo. Kasi katikista yung aking kapatid na babae, panganay. So maaga natutuhan namin yan, Nicene Creed na yan. Ngayon, so gano'n na ang posisyon ng Christianity. But remember, itong mga Kristiyano na ito, na kinumpose ni Constantine, hindi dito sumasama yung tunay na mananampalataya ni Yeshua. Hindi. Kasi hindi sila naniniwala doon sa doktrina na may isang Diyos, dalawang persona, na si Jesus Christ mismo ay different entity from God the Father. Yan kasi yung teaching ng Nicene Creed paano maniniwala yung mga apostolic Christianity, ang sabi ni Yeshua, ako at ang Ama, iisa. Bakit naging dalawa dito? So, because of that, itong mga apostolic Christianity, when I say apostolic Christianity, ito yung linyada na nanggaling mismo doon sa Acts chapter 2. Alam niyo, Acts chapter 2? Yung pagbaba ng banal na spirito. So, nung kumalat sila, but they retain the teachings of the gospel. Ngayon, tatandaan nyo, si Constantine, political yan. That is why when he gathered all the Christians dito, hindi naman talaga tunay na Kristiyano yung iba. Dahil nga lang doon sa Edict of Toleration, yung Kristiyano, so halo-halo na. So ngayon, pero yung tunay na mga mananampalataya, they could discern that something is wrong with the doctrine of Trinity. Actually, dalawa pa lang dito sa 3 to 5. Okay. Namatay si Constantine. Tumuloy ang pananampalataya, but remember like what I said, yung mga tunay na mananampalataya, they were all alongside. Hindi sila sumasama dito sa konsepto ng doktrinang ito. Pagdating ni Theodosius, 380, something like that, Thessalonica, hindi ko nakakapanin kasi I think doon sa Edict of Thessalonica yan. Nagkaroon ng tinatawag na it is a must. Ibig sabihin, compulsory ang Christianity because Theodosius made Christianity as the state religion ng Roman Empire sa eastern side or even the Roman Empire. Now remember, doon kay Constantine, Edict of Toleration. Edict of Milan, Edict of Toleration, may free will kung anong gusto mo. Ang problema, nung si Theodosius na ang naging emperor, namatay na si Constantine, ang sabi ni Theodosius, Christianity is now the state religion of the Roman Empire. Itong problema. During that time, marami ang paniniwala. Isa na doon yung Dagonism. Yung Dagonism ay
Ito yung relihiyon ng Babylonian Empire. Alam mo yung Babylon Empire? Ano ngayon ang Babylon? Ano ngayon ang Babylon? Anong country ngayon? Iraq. Okay? So, yung Dagonism, si Dagon, ay kalahating tao, kalahating isda. Kaya makikita nyo yung mga pope ngayon ng Roman Catholic, yung kanilang sombrero ay ulo ng isda. The same na ginagamit ng pari ni Dagon. Fish god. Pareho yan, si Dagon. Okay, so isa yon. Ikalawa, sumunod sa Babylonian Empire yung Persian Empire. Ano yung Persian Empire na tumalo sa Babylonian Empire? Ano yung Persian Empire ngayon? Iran. Ano ang Iran? Sinabi ko na sa inyo ito dati. Iran is faster than a walk. Oh, ngayon pa lang ninyo nakuha. Iran is faster than a walk. Nakuha din. Okay. So, na-late yung dating. Babagal yung dating sa'yo. Okay. So, after ng Iran, tinalo ng Iran ang Iraq, tinalo naman ng Greece ang Persia o yung Iran. Now, ang Diyos naman ng mga Greek ay marami. Marami silang God. Anong God nila? Si Zeus, maraming class, marami. Si Athena. So, ganyan yung Greek naman. So, yun yung tumalo doon sa Persian Empire. Pero tinalo naman ng Roman Empire ang Greek Empire. Now, ang Diyos naman ng Roman Empire ay what? Sol Invictus, the unconquerable Son. That is why yung mga pare ng Roman Catholic laging may hostya. Kaya yung hostya natin, that is a sign of the unconquerable Son. May mitra pa, yung gumaganon, Constance. Makita nyo na nakalagay doon sa harapan ng kanilang lamesa, meron doon silang nakaganon na bilog. Tapos may mga ganon-ganon. Yon ay araw. That is unconquerable Son. That is a paniniwala ng Roman Empire before. Sol Invictus. So, ibig sabihin, by that time, merong 4 na paniniwala na ito ay humalo ngayon sa Christianity. Intindihan nyo? So, Christianity ngayon is no longer the Christianity that you are thinking. Naging syncretized Christianity. Ibig sabihin, naghalo-halo na yung Christianity. Halo-halo na. Kakita niyo Roman Catholic? Fish. Di ba? Tapos may hostya which is, tawag doon? Yun ay may Sol Invictus. Halo-halo na eh. Kasi yun ang nangyari. So, in other words, nung magkaroon na ng compulsory, naghalo-halo na, pati yung mga Mithraism, Babylonian, everything. That is why much more reason do sa mga tunay na mananampalataya ni Yahweh, humiwalay talaga sila. Hindi nila kayang tanggapin yung katuruan ni Theodosius na ginawa niyang imperative ang Christianity to be the state religion. So ngayon, tandaan nyo, so meron ng religion na Christianity, pero itong Christianity ito ay halo-halo. Ngayon, nagkaroon ng panibagong pangalan. Dahilan sa ito'y halo-halo na, tinawag nila itong Universal Church. Diba? Katoliko. Kasi nga, naghalo-halo na eh. When you say Katoliko, ito ang ibig sabihin, universal. Bakit universal? Kasi nandun ang Mithraism, nandun ang Dagonism, nandun ang Sol Invictus, naghalo-halo na, kaya ito ngayon yung tinatawag na Catholic Church. Anong ibig sabihin ng Catholic? Universal. Okay. So, yung Christianity ngayon, na halo-halo, tinawag na Catholic Church, which means universal dahil naghalo-halo na nga sila doon sa loob. Okay. Nagkaroon ng problema. Noong around 500 AD, bumagsak ang Roman Empire. Di ba? Tama ba ako? Around 500 AD, bumagsak ang Roman Empire. Actually, hindi naman sila bumagsak eh. Nawala. Ang last na emperor nila, I think the Barak Emperor, yung Baraks Emperor eh. Ngayon, nung mawala na yung mga Baraks Emperor, sinong pumalit? Yung Bishop of the Catholic Church.
Wala pang Pope noon eh. Yung Bishop of the Catholic Church, inassume niya ngayon yung position ng Roman Empire. Inassume niya. So wala na kasing Roman Empire. So inassume ngayon nung Bishop of Rome, yung bishop nila ng Catholic Church, yung position ng Roman Empire. So ang nangyari ngayon, naging makapangyarihan siya kasi yung mga dumadating na mga hari, tinatakot niya. Ako yung ipinadala ng Diyos, kaya ako ay Rex. Ang tag sa kanya? Yung kahalili, yung title ng, ano yung title ng Roman Emperor before? Emperor, ano? Nawawala na naman. Yung title ng Emperor, hanggang ngayon, kinuha niya, nilagay niya sa sarili niya. Hanggang ngayon, the same pa rin yan. Hindi ko lang ma-remember ko anong, nawawala ko palagi doon sa, hindi ko matandaan talaga yung title na yun eh. So ngayon, mamaya, pakita nyo, inilagay niya sa kanyang sarili to. So lumalabas ngayon, na siya na ngayon ang pinakamakapangyarihan sa Roman Empire. Nagkaroon ng transition from political Roman Empire, naging spiritual Roman Empire. Until now, existing yan. So, yung Catholic Church na ito ay pinangunahan noong bishop at ang tinawag niya sa kanyang sarili ay Papa, Pope. Ako yung pinaka-leader. At lahat ng mga hari ay takot sa kanya. Alam niyo kung bakit? Ipadadala ko sa impyerno ang iyong kaluluwa kapag hindi ka sumunod sa akin. Ganon na naging ka-powerful ang Pope ng Catholic Church. Remember, this is still a Catholic Church. Di ba? So, doon also, sa time ni Theodosius, dito isinama yung Holy Spirit. Doon sa doctrine ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Doon isinama. So, nagtatlo na yan. So, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, dito inaffirm yung tatlo na Holy Trinity. Hindi yan nanggaling sa Apostolic Christianity, but it was under the political and religious development in the empire of the Roman Empire. So, ngayon, dito nabuo yan. So, after nun, nawala yung Roman Empire, pumasok ngayon yung Pope na pinakamataas. Ngayon, naging powerful siya. So, dire-diretso ang Roman Catholic Church. Nagka-problema again. Nagkaroon again, ang Catholic Church nagkaroon ng problema. Nahati. That was 1054 AD. Ito recently lang ha. Noong 1054 AD, yung Catholic Church na ito, na binuo under Theodosius, nagkaroon ng split, nahati. So remember, this is a Christian na ito. Pero ito yung halo-halong Christianity. Yung tunay na Christianismo, lumabas sila. Hindi sila sumama dito dahil mali nga yung doktrina. Nung mahati ito, Eastern Catholic Church at saka Western Catholic Church. Di ba? Nahati kasi Catholic Church. Meaning universal. Ngayon, itong Eastern side, nahati, tinawag nila na Greek Orthodox. Okay? Yung Eastern Church ng, di ba, Catholic Church, di ba? Nahati ngayon, yung isa ay yung Eastern side naging Greek Orthodox Church. Ngayon, ito na yung tinatawag na Orthodox Church. Sino miyembro nito? Kilala ngayon? Si Putin. Vladimir Putin is a member of the Greek Orthodox Church. Now remember, you could consider, ako sasabihin ko na plainly, Vladimir Putin is more pious than many other pope. Pag nakita nyo si Putin kung paano siya mag-behave, even ng Ukraine, hindi niya awayin. Why? Because Ukrainian basically Orthodox din yan. Kaya kita nyo, hindi niya galawin kung gusto niya ibalik uli ang orthodoxy, even sa Ukraine. Kasi orthodox yan eh. Binulo lang yan ni Zelensky. Na pinagbawal ni Zelensky yung orthodox doon sa Ukraine. Kaya marami rin na nagalit ng mga orthodox sa kanya. And Putin would like to put it back. So kita nyo sino pa yung mas Kristiyano. Tapos inaaway nila si Putin, samantalang si Putin ay mas mabait pa because of him being an Orthodox Christian. Okay, that is on the other side. Ano yung, para ma-identify naman yung kabila,
Ang sabi ng kabila, hindi na tayo magkasama, kinuha nila yung Catholic Church na pangalan uli to identify them against dito sa Eastern Church. Inilagay nila yung Roman Catholic Church para ma-identify sila that they are different from the Eastern Church. So, kailan nag-umpisa ang Roman Catholic Church? 1054 only. Na sinasabi nila nag-umpisa daw sila kay Peter. No! Historically, Roman Catholic Church became Roman Catholic only in 1054 AD. After the split from the Greek Orthodox Church. Kaya hindi nila po pwedeng sabihin, yung iba na nagsasabi, kami si Pedro do sa bato-bato na ganyan. Hoy, alamin mo muna yung kasaysayan ng simbahan nyo. Di ba? Kasi, huwag mo kong lokohin. Hindi mo pwede. Alam ko kung ano ang kasaysayan, kung ano nangyari sa Judeo-Christianity. Dahil trabaho namin yan, as a theologian, those are the things that we are learning and studying para may paliwanag sa mga tao. Ano ba talaga nangyari? Like what I said, hindi naman kayo porsadong maniwala kasi nilakihan nyo yan. Religion is persuasion. Diba? Sabi natin. So ngayon, yung Roman Catholic Church na ito, nagkaroon uli ng problema. But remember, ang Roman Catholic Church, ang kanilang doktrina ay doctrine of Trinity. Sa kanila nang galing yan, di ba? Passway doon kay Theodosius, di ba? O galing muna sa Council of Nicaea, tapos kay Theodosius, inabsorb ng Eastern Church, naghiwalay, Roman Catholic Church. Which ang doctrine na dala niyan is the doctrine of Trinity, galing doon sa Nicene Creed. Di ba? Kaya nga Roman Catholic doon, nagtinuturuan kami ng I believe in God, Father Almighty, ang nagtuturo sa aking kapatid ko. Catholic yun, Catholic Catechism. So, ibig sabihin, ang nagdala ng katuruan ng Trinity is not really from the apostolic teaching, but it was a post-apostolic teaching nang galing doon sa religio-political development of the Roman Empire. Under the Universal Church, which later on nag-split, nagkaroon ng Roman Catholic Church. Now, again, yung Roman Catholic Church na naniniwala sa Trinity, nag-split uli. Nag-split uli yan. Ano yung nag-split dito? Si Martin Luther, isang Catholic monk, nagreklamo dahil bakit ganyan ang ugali doon sa Vatican. Kasi nung pumunta siya sa Vatican, bakit iba yung ginagawa doon sa Vatican doon sa itinuturo nila? And at the same time, itinuturo ng Vatican yung purgatory, which is wala naman doon sa itinuturo nila, dinagdag. So dahil dito, gumawa ng 95 thesis ng kasulatan si Martin Luther na ipinasa niya sa Pope, pero hindi siya pinakinggan. Ang ginawa niya, ipinaskil niya doon sa pintuan ng simbahan sa Gutenberg. Okay? Nung may paskal niya doon sa Gutenberg, nabasa ng maraming tao yung reklamo ni Martin Luther na nakita nila na sufficient. So maraming naniwala doon sa sinasabi ni Martin Luther. At ang kagandahan noon, nauso ang printing press. That was also the time when printing press was invented, kung kaya't yung 95 thesis ni Martin Luther was printed at kumalat sa buong Europe. At doon nagkaroon ng problema, ang division, ang Roman Catholic Church, nagkaroon ng split na tinatawag na Protestantism. Yung naniwala sa katuruan ni Martin Luther, ang tawag sa kanila ay mga Protestant. Di ba? So naghati na ngayon uli ang Roman Catholic. But even then, yung mga Protestant na nahati, dala pa rin nila yung doctrine of Trinity. So kahit nakawala sila sa katuruan ng Roman Catholic Church, administratively lang sila nakawala. Pero pagdating doon sa kanilang biblical theology, doon nadagdagan yung sola, yung pinag-aralan natin ng 5 solas at saka yung tulip ni John Calvin, retain pa rin ng mga Protestant yung teachings of doctrine of Trinity na nanggaling doon sa Council of Nicaea hanggang ngayon. At pagkatapos noon, nakarating sa Pilipinas noong 1521. Sinong dumating? Sigurado kayo? Sino may birthday sa inyo noon? Okay. Dumating ang Kastila ng 1521, dinala ang Roman Catholicism. So itinuro sa atin ang Roman Catholicism, way back yan do sa Council of Nicaea. So tatandaan natin, ang dumating sa atin dito, hindi yung Apostolic Christianity, kundi ang dumating sa atin ay yung Christianity na kung saan ay nanggaling kay Theodosius, kay Constantine, hanggang sa ngayon. Roman Catholic came from the Council of Nicaea.
way back. Hindi yan ang galing doon sa tinatawag nating Apostolic Christianity. Dahil hindi ganyan ang turo nun. Now, dumating ngayon sa Protestant, minana naman ang evangelical. That is why until now, even the evangelicals believe that there is one God in 3 persons. Ang tanong, totoo ba yun? Siyempre, ito yung paniniwala natin, totoo yun. Alangan naman natin sabihin hindi totoo, di nasira na yung paniniwala natin. Hindi ba? Pero, historically, okay? Historically, when you go back doon sa kasaysayan, makikita niyo. Ngayon, sabihin niyo yung bulaan ako, di pag-aralan ninyong sarili ninyo. Di ba? Kung gaano karami yung oras na ginugol ko, di gugulin din ninyo, magagalit asawa nyo kasi hindi na kayo magluluto. Baka hindi na rin kayo magliligo sa pag-aaral para marating nyo yun. Kasi hindi madaling pag-aralan yan. Napakahaba. Pero doon sa pagsusunsun ko na kasaysayan, diyan ako dumating. Pero hindi isang araw kami nag-aralan yan. Taon. Ang unang aklat na isinulat ko dyan, ang title ko dyan ay Ang Lumabas sa Tawas. That was my first book on this thing. Pag binasa nyo sa Terek yun, maganda yun. Sa Terek yung aklat yung yan. So, pag pinag-aralan mo talaga, yung palang doctrine of Trinity is way back doon sa time ni na Constantine. Yung flow na yan hanggang sa Roman Catholic, dumating sa Protestant, hanggang sa Evangelical. That's why even the Evangelical today believe that there is one God in 3 persons. Okay? Naintindihan nyo? Next time, ituturo ko naman sa inyo yung counterpart ng Trinity. Yung iisa lamang. Paano iisa lamang? At bakit iisa lamang? Kung wala tayong klase next week, o wala tayong activity, next week ituturo ko sa inyo para paghambingin ninyo yung dalawa. May question kayo sa Trinity? Huy! Ikaw? Meron kayong question doon sa turo ko ng Trinity? Objection. Ano yung Trinity? Ito yung isang Diyos sa 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito yung doctrine of Trinity. Alam nyo na. So, yun yung Trinity. Next klase natin, yun namang katapat nito. Kasi tapatan yan eh. Meron namang nagsasabi, katulad ni Yeshua, ang sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Nung sabihin niyang ako at ang Ama ay iisa, hindi niya sinabi na ako ay hiwalay na persona doon sa Ama. Bakit? Kasi kung siya ay hiwalay na persona sa kanyang Ama, bakit siya babatuhin ng mga Hudyo? Anong pangunawa ng mga Hudyo na sinabihan niya na ako at ang Ama ay isa? Blasphemy nga yun. So anong pangunawa ng mga Hudyo? Nung sabihin niya ng ako at ang Ama ay isa? Siya ay Diyos. Kaya nga siya babatuhin eh. Tapos sinabi sa kanya, anong dahilan, bakit niyo mo ako babatuhin? Sinabi na, hindi ka namin babatuhin sa mabubuting ginawa mo. Binabato ka namin dahil doon sa iyong sinabi at sa iyong pag-ako sa iyong sarili na ako at ang Ama isa. Pag-aralan pa natin yan doon sa konteksto na original, mas maintindihan ninyo kung bakit siya sinabi na ikay namumusong. Kasi doon kasi sa lingwahe nila iba eh, kaysa sa lingwahe natin. Pag sinabi natin ako at ang Ama isa, masyadong mababaw yan. Pero pag pinag-aralan mo yung kanilang salita mismo, kasi dahil nga sila ay mga Aramaic, pag pinag-aralan mo doon sa konteksto nila, talagang magagalit ka doon sa kanyang konteksto. That is why there are two battling or opposing belief kung sino si Jesus Christ, kung sino si Yeshua. Si Jesus Christ ay isang persona ng Trinidad o si Jesus Christ ay literally sabihin natin, He was the manifestations of Yahweh in the flesh. Dalawa yun, ano? Ito, isang tao na mayroong isang Diyos na may personalidad na hiwalay doon sa personalidad ng Espiritu Santo at hiwalay sa personalidad ng Ama. Dito naman sa kabila, He was the manifestations of Yahweh in the flesh. Kaya nga sabi dito, nag-anyong tao, nagkatawang tao, ibig sabihin, He was in the other state before He was found on this state ngayon. So pag-aralan natin sa susunod yan. Maganda, di ba? Magkano anak kung ka-anak ng sa SEC, lagay mo yung theological school, tapos maglagay ka na ng enrollment. Tapos magtanggap ka na ng enrollee.
Para naman hindi na ako tinapay lamang. Ano, hindi na. Okay. Kuya. Paki-close mo yan. Okay, wala nang question. Naintindihan nyo yung doctrine ng Trinity?